Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ano ba yan? Namatayan na nga! Pobreng kaanak ng mga biktima, gusto pang pagkakitaan. Walang pusong punerarya, sa kilos pronto, tunghayan. Alam niyo mga boss, merong mga negosyo dyan na nabubuhay sa trahedya ho ng iba. Yun. Pag dumarating ho yung trahedya, bagay na kuminsan, yun ang sabi nga ng iba, kapag hindi ka Kristiyano, malas kung tawagin. Pero kapag ikay Kristiyano, alam mong ibig sabihin noon. Dumarating yun, alam ho, sino yung giver and taker of life. Pero itong mga potok sa buhong mga puneraryang nabubuhay sa trahedya ng iba, umayos kayo tulad nitong istorya nitong matapos. Mamaya, patatapusin kong segment, hahambalusin ko kayo, umayos kayo. Mainit ang ulo ko, umpisa pa lang. Larga! Ganyan nga po ang pampalibing, nahihirapan na kami. Lalo pa kami pinapahirapan sa ginagawa nila. Parang nanloloko na po sila eh. Paiba-iba yung statement na binibigay sa amin eh. Tsaka yung sa kontrata. Iba-iba. Hindi pa man nakakaahon sa pagdadalamhati sa marahas na pagkamatay ng kanilang mga kapatid. Matinding pasakit pa ang pinagdadaanan ngayon nina Elaine at Janet dahil umano sa pagsasamantala sa kanila ng puneraryang nagseserbisyo sa kanilang mga kaanak na yumao. Live-in partner sina Jericho Kamitan, kapatid ni Elaine, at Erica Fernandez, kapatid naman ni Janet. Pinagbabaril sina Jericho at Erica noong Oktubre 25 sa Quezon City dahilan ng daglian nilang kamatayan. Ang serbisyo ng kanilang kakilalang punerarya na raw sana ang kukuha sa dalawa. Pero dahil ang Light Funeral Homes umano ang accredited ng medical legal ng crime lab, ito ang dumampot sa mga labi ng biktima. Yung kapatid ko po kasi nung gabing nabaril siya, may kasama ng kapatid ko na isang purinarya. Ginawa po, dumating yung soko, kasama na po nila yung light na yan. 2 weeks na. Imbis makapagpahinga siya na maayos, di siya nakapagpahinga na maayos sa kagawa ng purinarya na yan, di ba? Gusto rin po namin siya na malagay na sa tahimik. Siyempre, pare-paresa po kaming pagod. Ganun po, sa ginagawa ng purinarya na yan. Noong una, nagkasundo umano sila ng pamunuan ng Light Funeral Homes sa presyong 35,000 bawat isa. Pero laking gulat nila nang biglang tumaas ang presyo nito sa 58,000. Ang 35,000 daw na unang kontratang ibinigay ay para lamang umano may panghingi ng financial assistance sa gobyerno. Dahil hindi raw makakakuha ng malaking halaga kung tataas pa doon ang kanilang ipapakita. 35,000 yung unang binigay na kontrata. Sunod yung 58. Pero po ito talaga yung unang pinakita sa amin, ayaw lang po ibigay. Hindi daw pwede nilang ibigay kasi record daw nila to. 35 lang po yung alam kong babayaran, nagulat po ako 58,000 daw po. Lalo po kaming nahihirapan, parang naagnas yung kapatid ko dun. Dahil sa taas ng presyo, natenga ng 2 linggo ang mga bangkay na magkarelasyong kapwa nakaburol. Kasamang Kilos Pronto Team, binalikan ni na Elaine at Janet ang pamunuan ng punerarya para linawin ang biglang pagtaas ng presyo. Pakinggan ang katwiran ng tauhan ng punerarya kung bakit biglang tumaas ang kanilang presyo. Restoration ang mabigat. Sa medical legal, ang restoration tsaka ang embalming ang mabigat. Sinabas lahat yan. Utak, lahat yan. Sabay banta pa ng hindi may papalibing ang mga bangkay kung hindi mababayaran ang bago nilang iprenesyo. Bigay mo na sana kahit kalahati. Tapos, salipin niyo muna kasi lalaki lalo ang gastos. Kayo rin sa Light Funeral Homes, hulog na sa bitag ang inyong panlilinlang sa mga pobreng namatayan. Eto, pakinggan nyo ang kilos prontong aksyon namin sa inyong kalokohan. Makinig kayo sa Light Funeral, makinig kayo kayo mga nabubuhay sa trahedya ng iba. Kayo nabubuhay kapag may namatay, diyan kayo masaya mga magkengkoy kulokoy kayo. Light Funeral, magsara na kayo mga iho de cabron kayo.
Eto na nga, lumalabas, Lex at Nika, tumulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Ito ho'y nagbigay ng 20,000 pesos each doon sa dalawang bangkay. Ang problema, mukhang parang meron silang itinatagong bagay kung tawagin nga concealment or non-prior disclosure. Gusto lang nila, pagbigay ng tulong ng lokal na pamahalaan, tinaas pa nila at ang kanilang dahilan kasi pag nalaman, ang mangyayari kasi, hindi na sila, kumbaga, hindi na daw parang makakakolekto, tataas. So talagang meron silang tawag dito. May malicious intent, no? Kumbaga, premeditated kung sa murder. Talagang sinadya. Pinagplanuhan at tinuruan magsinungaling yung sinasabi natin. Nandyan ba sa linya ngayon? Okay. With due respect, sige, nandyan ho. Ako'y magiging magalang dito sa tao na to. Kung nakikinig ka na ngayon, sige, Maureen Quinones, may-ari ng Light Funeral Homes. Magandang gabi ho sa iyo. Ma'am? Apo. Ma'am, ano hong nangyari dito sa ginawa ninyo? Parang itinago nyo ata yung sinasabing totoong halaga. Kesyo sinasabi ninyo na kapag ito'y ipinakita, hindi na itataas yung presyo. Ano bang nangyari dito sa bagay na to? Pakipaliwanag. Sir, bago po natin pag-usapan po yan, sino po ba ang pinag-uusapan po natin? Ganun. Wala po akong alam sa mga sinasabi ko. Ibig sabihin, eng ka, pinag-uusapan ka na, inirereklamo ka, gumamit ka ng pera, ang puneraryo mo, sa lokal na pamahalaan, hindi karangalan ang ma-interview rito, kaya umayos ka, makinig ka. Sasabihin ko, 2 patay dito na siningil ninyo, sobra-sobra. Tumulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa tanggapan ni Vice Mayor Joy Belmonte. Naalala mo na? Ngayon, etong ginawa ninyo, sumingil pa kayo at sinabi ninyo doon sa pamilya na eto, kaya kasi winakwak nyo raw yung sinasabing laman loob. Ang pangalan nito ay Jericho, ay yung bangkay, Jericho Kamitan at saka si Erica Fernandez. Opo. Ano ngayon? Maayos ka na. Matino ka na kausap. Kanina, supla-suplada mo. Huwag mo akong tapatan. Hindi po ako suplada, sir. Inaalam ko lang po. Okay, ngayon alam mo na. Anong gagawin mo? Pagbigay ng detalye. Okay, makinig ka. Okay. Hey! Maureen, makinig ka. Sa ere tayo, magbibigay ako ng detalye, kahiya-hiya para sa iyo. Kasi kung nakikinig ngayon ang Vice Mayor ng Quezon City, baka mapasara ka. So umayos ka. Martino pa ako ngayon, pero wag mong painitin ang ulo kung mainit na, umpisa pa lang. Umayos ka. Detalye nito, ito'y sasabihin ko sa iyo, yung namatay na Jericho Kamitan at Erica Fernandez, nagbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. 20,000 pesos each. Pero hindi nyo pa ma-process at sinisingil nyo pa kasi sabi nyo doon sa pamilya na kesyo, eto'y may ginawa pa kayo, pag-iimbalsa mo, lahat na yan, at hindi nyo agad ibinigay ng todo kasi nagkaroon kayo ng material concealment. Alam mo ibig sabihin noon? Itinago ninyo, hindi nyo inilantad lahat, sa umpisa pa lang natutulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Sagot? Alin po ang hindi inilantad at hindi ibinigay sa kanilang detalye? Alam mo, Maureen, lumayas ka na, tanga ka. Okay, ako diretso na ako magsalita, okay? Inaawat na ako ni larga, wala kang kwentang kausap. Nakikipag-usap ako sa eng-eng. Mawalang galang lang, lumayas ka na. Ako, diretso ako magsalita, si Bitag. Kaya ako nagpapaliwanag sa inyo, mga nanunood. Ito ang aking sasabihin. Tumulong ang lokal na pamahalaan. Etong may-ari na eng-eng na tong Quinones na to, Maureen, nagmamaang-maangan, nakagancho na nga, ito naman kayo. Maureen, pwede mo naman akong idemanda. May andyan naman ang hukuman, kaya hinahambalos kita. Ngayon, para sinasabi ko, nagagalit ako kasi ang dinenggoy nyo, lokal na pamahalaan ng Quezon City. Nagbigay ng 20,000 sa bawat bangkay. At pagkatapos,
umaalma pa sila, kulang pa raw kasi na dapat sa umpisa pa lang sinabi nyo na. O ngayon, dahil hindi na sinabi, meron pang mukha itong Maureen Quinones. Sa pangalan pa lang, Quinones, yung kanyang mga pera doon sa namamatay. Kaya sinasabi ho namin, with due respect sa mga funeral parlor, kung kayo ho'y na makipi, ganitong inyong sasapitin sa amin. Walang, kumbaga, no niceties, no good guys, kung kapareho sa mga ginagawa ninyong trabahong got sinanggo kung sa Bisaya Balex. Walang sinasanto. Ang isa rin sa inaano ko dito, Ben, kung bakit merong mga punerarya na kapag idinaan po yan sa medical legal, bakit sa kanila lang? Di ba dapat ang pamilya ang dapat humiling kung anong kagustuhan nila? Tama! Di ba? O bakit itong Light Funeral Homes ang dapat lamang daw ang gumawa ng mga autopsy nito? Tumpak ka! Sinabi mo! Nanalo! Jackpot doon, Lex, sa sinabi mo. Niga? Pwede dapat. Kasi yung mga ganong klaseng serbisyo, additional, kinakailangan mo muna ng sinasabing consent ng pamilya. That's right. Hindi yung non-prior kinunsil nila, hindi nila kinausap, basta sa kanilang negosyo lang. Kaya ang mukha nitong Maureen Quinones. Mahal-mahal. Trahedyang, doble trahedya na ngayon, pangatlo pa to. Ay, kaya nga. Anyway. Gusto kong masampulan tong yung Light Funeral Homes na ito. Ito naman sa akin, sinampulan ko ni Lex. Ako naman, hindi karangalan kapag kayo ho'y si Bitag na ang umatake rito. Kasi sa akin, wala akong sinasanto kahit sino. Kapag gumawa ka ng isang panlalamang, panggagancho sa kapwa mo, lalo-lalo doon sa namatayan, takbo kayo sa amin. Ganun lang ho ako kasimple. Unfiltered pag nagalit ho kasi. Simple lang eh. So hindi pa ho tapos to, abangan nyo ho, kasi bibisitahin ho namin ang Quezon City Hall. Make sure na itong sinasabing material concealment, ang non-disclosure, prior disclosure sana. Tapos ang sinabi pa ba, Lex, which is tumpak na tumpak ka. Sinang nagbigay sa inyo ng karapatan without a consent ng pamilya na kung gagawin nyo yung autopsy, kung anong serbisyong ginawa ninyo, dapat malaman, nilantad ninyo kasi humingi ng tulong sa lokal ng pamahalaan. Nung nalaman nila na tumulong ng lokal ng pamahalaan, abay, they went for a kill, additional pa. At ang sinabi, bakit ngayon yung sinabi? Kasi pag sinabi namin sa iyo ng umaga, hindi ka makakolekta. Kita mo talaga, meron silang sinasabing kalokohan. Pera-pera lang. Huwag niyo hong tularan ang ginawa ho ng Light Funeral. Walang kaliwanagan dyan. Panay kadiliman. Dark Funeral. Dark. Alam niyo kasi, pag sinabi, tinawag pa nitong light, dark funeral to kasi ayaw nilang, alam mo, sa Biblia. Di ba? You gotta do it in the light, not in the dark. Dapat, eto ho, sinasabi rito, light pa. O baka siguro kandila. Wala, naupos na yun. Opo. Ako, gusto ko nang mapasara nga yan. Ako na bahala. Ikaw na bahala. Easy. Okay, sige.